Jiga Manikad po, bilang isang broadcast journalist, nakasanayan ko maging mapanuri. Kahit na sa food supplement ko, bilib ako sa MX3 dahil ito ay tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Bukod dyan, cholesterol and fat-free. That goes well with my healthy diet and workout. May seal of quality excellence at gawa sa ISO at GMP certified na planta. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Baglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. O yun ang sasabihin mo. Ano? Habang tumutunog ang cellphone. Kaya nga. Hoy, gusto kong batiin ang mga tao na nakatutok pa rin sa atin. Pero bago ang lahat yan, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman si Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita sa Woo Woo Woo! Hello po sa mga taga-Antipolo City. Hi po sa inyong lahat dyan. Lalong-lalo na kay JC Romero. And of course, batiin din natin ang mga taga-Lancaster New City dyan sa Cavite. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, Mari, batiin ko lang din si Christine Martin, si Camille Javier na taga riyan sa Barangay Batis, San Juan City. Ay, very alapit Yes, si Evangeline Dinglasan na nasa Australia, si Fe Aclado, si Terry De Jesus, si Renz Enrayo, ina nitong si Riza Correhara na nasa Japan, si Rafa, si Queen Mamang Yoyoy, ayan, si Franz de Vera na ewan ko kung nasaan si Franz de Vera. Ay, hello po sa inyong lahat dyan. Sa lahat pa rin po ng mga nakatutok. Sama kayong panig ng Metro and Mega Manila sa mga palengke. Yes. Ang mga gata boys. Hi! Yung mga nagkakadkad ng nyog tapos pipigaan ang nyog. Ang talap. Alam mo, Mare, ang sarap talaga mamili sa palengke pag umaga. Lalong-lalo dyan sa may Agora Market. Sa may San Juan. Hi po sa inyong lahat. In fairness, diba? Fresh pa yung mga isda. Naman. Bagong katay pa yung mga karne. Makakapamili ka ng mga matador, ganun. Sabi ko mamili, hindi mag-alembong. Hindi mamimili ka ng, alam mo yun, tatad-tad nung karne mo, ganyan. O ano. Pwede bakit? Ba yun? Pwede sabihin mo, ay kuya, mas maganda kang magtadtad. O diba? Ay kuya, mas maganda kang humiwa ng ganun. Tsaka masarap kapag pumunta ka sa palengke. Bakit? Yung tatawagin kang ganda. Oo. Diba? Ganda-ganda. Yes. Oh. Nakakainis. Ayoko na nga magkwento. Inis ako sa'yo. Bakit ba? Paano yung hawi mo ng buhok? Ganun Yes. Ano yung hawi mo? Yung wire. Bakit? nung headphone. Kala ko may mga nakikita ka lang hindi ko nakikita. Hindi may wire nag-iisa. Kung magasabok, isang hibla yan. Bakit? Nag-iisa lang nga lang yung hibla. Huwag mo nang pagtripan. Nakaganyan ka din sa palengke. Yes. Ay, sumabit. Sumabit sa buhok ko yung wire. Anyway. Hello po sa inyo lahat. At syempre binabati ko lahat ng mga car wash boys. Lalong dyan sa may Endomingo. Hi! Ay, batiin lang natin yung mga taga Air Asia. Hello po. Hello po sa inyong lahat. Lalong kay Jed, my loves. Oh, wow. Hello po sa inyong lahat. Yan. Wow. Umuwi ka na, baby. Alam mo kung hanggat may isi-segue niyo yung kalandian niya. Hindi na ako sanay nang wala ka. Mahirap ang mag-isa. May kakabog dyan. Wish I could be the one. Wala na. Tapos na daw. Kasi magsumama yung ulan at araw. Ayoko na. Ay, pare, pero eto Naloka lang ako kasi nag-sorry na si Meme. Paano yung naloka? Ganon? Puminky web ako. Ay, alam mo yan. Okay. So ito si Meme ay nag-sorry na. Sa wakas ay nag-sorry na si Meme Vice Ganda. Ulit? Oo. Hindi sa mga hindi sa mga nambabas sa kanya. Hindi.
kundi sa sa pamunuan ng ng GMA7 kay Meet Annette. Miss Annette Gozon, tama ba? Diba, nagsorry siya matapos siyang magkamali, Mare. Magkamali ng banggeta ng News and Current Affairs show na 24 oras. Na imbis na 24 oras ay TV Patrol. Ganito kasi yung kwento, Mare. Guest nila si Rita Daniela. Rita Avila. Oo. Andun di ba si Andrew E? Ganun. Wala. Si Rita Avila na kung iisipin. Diba? Wow! Alam niyo ba? Si Rita Daniela. Oo, si Rita Daniela. Tapos ang nakakaloka nito, nagandahan si Meme sa boses niya. Ngayon, Mara, sinabi ni Meme, alam mo, pwede ka mag-TV Patrol. Without realizing na umi-air yung It's Showtime sa GMA7. Yung may ginatungan pa ni Jong. Na may Star Patroller. Na hindi rin na-realize ni Jong na, umi-air ito sa GMA7. Meron silang sariling Ay, diba yun, parang yan ba yung nag-call ng attention? Kaya nila na-realize kasi kinol ni Rita yung attention nila. Alam mo, mga talaga, gawin si Rita. Tapos sabi ni Meme, sorry po, Miss Annette. Miss Annette. Gumanon Miss Annette. Sorry na. Kasi, alam mo, tawang-tawa talaga ako doon. Diba, yung mga ganong aspeto. Kasi, syempre, nasanay nga naman din sila. Kumbaga parang hindi. Sa tingin ko naman din na mapapalagpas to. Kasi nga, diba, between them, no more network wars. Yung nga lang, may restrictions nga lang kasi sila. Grabe naman kasi yun, Mare. Uy, bakit doon din naman galing si Ate Mel Chang? Oo nga, nag-TV Patrol. Diba? Si Karen Davila, galing GMA7 from ABS. Ayan, pangaralan mo ang ating mga panggana, huwag kayong ano-ano dyan. Na Gen Z na hindi alam na nang galing din doon. Sila, Tita Mel. Pero Mare, ang nakakaloka nga nun, marami, ginagawa pa rin nilang dahilan ito para i-bash si Meme. May mga nakakakita pa rin ng dahilan para i-bash si Meme dun sa nagawa niyang pagkakamali na yon. Sabi ng mga ibang netizen, ba't hindi ka mag-sorry dun sa nagawa mong pamamahiya? Ay, bakit iba? Binabaliktad naman yung issue. Kaya nga. Maidugtong lang natin dyan sa nabanggit na din naman na yaman din lamang na nabanggit natin, Mare. Correct. Ayan nga, si Direk Daryl Yap, shinare na nga niya kahapon. Yung post nga tungkol dito sa sa parang namumuong hidwaan sa kanila ni Meme Vice Ganda. Kung saan nabanggit nga dito ni Direk Daryl Yap na mahal niya sila MC at Lassie at pareha silang magalang, mahusay at mabubuting tao. Hindi daw niya nararamdaman na gusto nilang itanggi siya bilang kaibigan on national TV. At karugtong pa nito, Mare, binanggit din ni Direk Daryl Yap na hindi ko lang alam kung anong damo ang nakain ni Vice para gumanyan. Yun ang sabi ni Meme. Baka barley, gano'n. Wheatgrass. Diba? Pang tao. Barley, gano'n. Di ba may barley grass? Tapos meron pa yung isa, wheatgrass ba yun? Wheatgrass. Yun ba yun? Diba? Baka yun. Healthy. Diba? Baka hindi naman hindi. Ano ba yun? Purikot. Talahib. Talahib. Nakakain ba yun? Hindi, damo yun, di ba? Di ba may certain damo na kinakain ng mga baka sa Tagaytay para maging masarap yung karne nila? Ay, talaga ba? Hindi ko alam. Oo, may ganon. Yung baka lang ang kinakain ko, hindi yung damo. Bakit ba? Hindi ko alam kung anong damo yun. Na nakakaloka. Hindi, nabanggit ko lang, pag-uusapan na lang namin ng damo. Pero hindi ko naman sinabi, napapangas ka rin ng damo. Never in my entire life, gano'n. Na ka ng damo? Oo. Kumbaga may mga damo naman tayo nilalagay pag sinaing yung pandan. Ang tawag. Damo ba yun? Pandan leaves. Leaves. Halaman na yun, hindi na yung damo. Talaga ba? Wow! Ang sosyal! Ang damo nila sa bahay ay pandan. So I thought alam mo yun, all the while I thought, yung damo ang tawag doon. So, ano mo yun? Lagyan nyo nga ng ground yung microphone nito. English yung English, naiinis ako. So, all the while I thought kasi, the pandan called damo. Kasi it's green, di ba?
At dyan po natatapos, Naiinis ang person sa'yo. Tapos? Tapos yun na nga, nagpost na si Direk Daryl Yap at pinutakti ng kaliwat ka ng mga komento. Ano daw ang May sabi? mga ng alin? Ng mga netizen na. Ayan, magbasa tayo ng mga comment. Sabi kay Direk Daryl Yap, nakikisawsaw ka sa bardagulan, Daryl. Sabi sa kanya. Ganun talaga yung tono, Kasi para may boses. Alam mo yung pag nababasa ko sila, parang ikaw kaya mo basahin through via Chris Aquino. Oy! Gano'n. Oy! Daryl! Gano'n. Baka Chris Aquino, bakit? Karakter. Dapat yung karakter ka lagi. Pero kung kaya mong basa, epekto yan ng hirap. Ayun nga. Basta hindi lahat ng damo pwedeng anuhin. Kasi yung iba hindi pwedeng anuhin ng pinagbabawal ng batas. Anechi. Basta But anyway, yun na nga. Medyo umiinit nga itong parang bardagulan. Kasi hindi ko naman masabing bardagulan din, Mare, kasi hindi naman din sumasagot si Meme. Pero actually, parang hindi na nga niya. Sino ba yung tumatawag sa'yo? Parang wala naman din, parang walang kiber si Meme. May parcel ka. Huwag ka na majingay. Pero yun na nga, parang wala din namang kiber si Meme. Pero at least, dun sa pagkakamali niya on air, nagsorry siya kay Miss Annette. And it's bongga na nagsorry correct, hindi. siya. At least paano, alam mo yun, lapse of judgment nga kung tawagin nga ni Ann Curtis, diba? Na sometimes, nakikarried away sila, kaya yung mga ganun lokohan. Tapos hindi rin naman nila naisip kasi nga 'di ba? Yung isa rin sa Big Boss na rin naman ng GMA7 na nagsabi na no more network wars. So, syempre baka yun yung thinking nila na baka pwede, kaya lang syempre may mga restrictions pa din na hindi pwedeng mag-guest sa kanila, hindi pwedeng mag-promote kasi 'di ba? Other entity. Entity. May mga orbs. Gano'n. May mga ligaw na kaluluwa. May paramdam, may paamoy, gano'n. Mukha pa naman akong si Jay Costura. Hi, Jay Costura. Hello. Ano ang nasa balintataw? Anong nasa dako pa roon? Balintataw. Diba? Naiba na. Hindi, balintataw yun, diba? Dako pa roon. Pero tas balintataw. Tapos lalabas si Matar. Kasama si Orca at ang parcel kung di makapaghintay. Pero Mara, si Odi ba yan? Matawag ng tawa. Kaya nga. Nagpahayag naman ng pagsuporta itong si Ogie Alcacid sa pagpo-post niya ng isang mensahe para kay Meme Vice Ganda. Sa kanyang sa kanyang ex. I stand with Meme. Sabi niya, this is long overdue. There is a friend I know who comes to work only having the sole intention of making people happy. This person takes it all for the team, sabi niya. For the show. And for the madlang people. This is why I stand for this friend of mine. Ayan, imperfect. Mamaya na kasi kayo tumawag, nakaprograma. Nadidistract yung bakla. Imperfect as she is. Diba? Love you, Meme Vice Ganda. Yun ang sabi ni kasi naman may tag-English si Ogie. Alam mo, nakakatawa nito. Oo nga. Bakit sa English? Pwede naman Tagalog. Kaya nga. Pinahirapan niyo yung bakla. Alam mo, nahawa na siya sa anak nilang si Nate. Oo, diba? Si Nate din English. Hindi kasi syempre parang nasa international school kasi nag-aaral. Diba? Ako din naman, nag-international school din naman ako. Talaga? International Elementary School. Integrated yun. Hindi international. Huwag kang dyan. Naiba na. Revival ang tawag. Wow. Revival. Woo! Hirap. Ang hirap talaga. Magsabi sa'yo, mga bakla na nga, bubo ba? Hirap talaga kapag ang sabon ng sabong panlaba ang shampoo mo. Correct, diba? Uy, ang nakakatigas ng buhok yun. Now you know. Buti na lang wala akong buhok, diba?
Oh, diba? Hindi na bumalik. Hello Pag ganun ko, po. hindi bumalik. Yan. Humelo ka naman sa kanila. Hello. Kuya. Mga bisita pa ako sa loob. Minsan nawala kay nanay ko. Sabi ko, nasaan na si mami? Oh. Tapos narinig na lang namin siya sa loob ng buhok. Sabi niya, tulong, tulong. Hinawi na pala. Ay, diyan ka pala. Sabi. Ay, nako. Ayaw ka na. O tapos? Wala na. Basta nag-sorry si Meme. Tukol doon sa kanyang pagkakamali. Doon yun sa Meme, sagot ka na para may pag-usapan kami sa ano. Ay, nako, sasabihin na naman ni Meme, alam mo, uulitin ko lang. Wala akong gusto linawi. Bilang isang cloud chaser. Tama. Wala akong gusto linawin dahil pag nilinaw ko, tapos na ang issue. Correct. Ay, nako, ang hirap. But anyways, ayan. We wish them well. Alam mo yun, ang daming substance talaga nitong programa na to. Marami kang kapupulot. Oo. Kapupulutan mo ng aral. Minsan ay kalokohan. Aral at lamig. Kaya sasabihin na naman ng mga nanonood sa atin, ano nga ba yung binalita nila? Oo. Wala. Nag-sorry si Meme, bakit? Ganito lang yung chikahan namin, pero ano na kami, OT na kami. Tama, hindi ba? Na nakakaloka. Ako magpaalam na tayo, Mare. Correctamente. But anyways, bukas po araw ng Independence Day. Kalayaan. Ayan, of course. Syempre, birthday din ng ating kasamahan na si Gandang Kara. Advance happy birthday, Mare, bukas. Diba, ng bonggang-bongga. Bukas po ay magpapahinga muna ang dalawang bakla. Oo. At kung may pagkakataon tayo, bilang pagdiriwang ng Independence Day, maglagay tayo ng flag natin sa harapan ng ating tahanan. Yes. Bilang pagpapakita ng pakikiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, mabuhay ang Pilipinas. Laban sa minsan mga natuwa ang may likha, 7,000 bakla ang ginawa. Yan po ang magiging song bukas. Charot. Kasi sumabay sa Pride Month. Diba? Na nakakaloka sa inyong lahat. At syempre, hindi ba bukas po, ayan, hindi po hinaliday dahil para tayo ay maglamierda. Kung hindi ating namnamin ang ating kalayaan laban sa mga dayuhan na pilit tayong sakupin. Diba? Oh. Correct. Ang mga tawag dito, praile. Yan. Huwag papasupil. Huwag magpapasupil sa mga dayuhan. Ba't iba ko? Pero pwedeng umaura sa mga dayuhan. Umaura lang. Huwag ka magpasupil. Huwag pasako. Kasi diba, pwede namang umaura para medyo makaahon-ahon. Huwag papasupil, pero pwede ka ahon. ahon sa kahirapan. Ay, nako! Mabuhay ka, Pinay! Piliin mo ang ng Pilipinas. Anyway, so liba ka si Kapitana Sisa. At ako hindi pa susupil. Pero pasasako. Wow! Sa aking kababayan. Ay, na si Tita Cora. Dito pa rin ang same. Isa pa. And we are still same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo!